Hi everyone! Welcome back! For today's video, I'm really contemplating guys whether to share this or not. But anyways, ginawa ko na lang. Wala namang mawawala, diba? So I want to tell my story. I want to share my very personal journey. Ito yung something na pinagdadaanan ko for a while now. Marami nagtatanong, anyari sa'yo? May sakit ka na naman, sa ospital ka na naman, paano maiwasan or ma-prevent para hindi rin mangyari sa akin. Meron din nag-share ng mga stories nila about their loved one having CKD. So thank you so much to everyone. Before ko nalaman yung condition ko, I was hospitalized at nasa ICU po ako for a month. I was unconscious, tulog po ako ng 1 month sa hospital and I really don't know what's going on. Kasi it all started end of May. So, nagpa-check lang ako dahil nilalagnat ako ng ilang weeks na yung lagnat ko. Tapos, hindi pa rin siya natitigil. I just didn't had a time kasi may work ako before. Bawal umabsent. Pag umabsent ka, pwede ka matanggal. Weeks na yung fever ko. So, dumiretso ako sa ER and nagpa-check ako. I wasn't expecting anything critical. Ini-expect ko lang na i-inject lang ako for my fever, get a check, and some prescription from the doctor. But they said, when I got to the hospital, kinuha na nila ako ng blood and sabi nila ang baba ng hemoglobin ko, 3.0. Tinanong pa ako ng nurse, ng Filipina nurse. Sabi niya, Iha, ba't ang baba ng hemoglobin mo? So, nagtataka ako, anong hemoglobin? Wala akong alam ano yung hemoglobin. Sabi niya, ang putla-putla mo, mukhang anemic ka. And pumasok na yung doktor, sabi ng doktor na you need blood transfusion. So, after noon, nilagyan nila ako ng dextrose and ECG. Then right after, wala na ako matandaan kung ano ba talagang nangyari. And I just woke up, it's been a month, na nasa loob ako ng big room, big white room, with no calendar, no clock, no TV. So, wala akong idea. Parang nasa isip ko, ano bang nangyari? Ba't nandito na ako sa kwarto? And pagtingin ko sa both hands ko, may mga nakasalpak na sa akin. Natatandaan ko, dextrose lang. Pero this time, parang dalawang kamay meron. Napansin ko, meron din akong like band-aid. Parang nakatakip dito and dito. Then, meron akong tube dito sa nose ko and oxygen. So, litong-lito ako, takang-taka ako. What's happening? The last time I remember, ito lang. Okay lang ako eh. Then, tinitignan ko yung sarili ko. Tinitignan ko yung suot ko kasi nare-remember ko naka-pantalon pa ako, naka-jacket. Pero that time, pagkising ko, nakita kong naka-hospital gown na ako. Then, suddenly may pumasok, doktor. Sabi sa akin ng doktor, "Welcome back." Tinanong niya, "Do you remember how long have you been here?" And then, napaisip ako, litong-lito ako, bakit niya ako tinatanong? Sabi ko, "Doc, it's been 2 days. Yesterday, I went to ER and now I'm here. What's happening, doctor?" Tapos tumawa lang siya. Sabi niya, "You've been asleep for almost a month." Hindi ko alam paano mag-react. Oh my gosh! Parang, ang bilis ng life. Ganun lang sa isang iglap. Diba? Hindi mo alam na ending mo na pala. Hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari sa'yo. And then, shock lang ako. Hindi ko alam paano i-process, paano mag-react. So, tahimik lang ako. Plus, napansin ko na parang kinakatch ko pa yung breath ko. Parang hindi ako masyadong makahinga. So, nag-relax lang ako. Huminga lang ako ng huminga. Nag-focus na ako sa breathing ko. And ang dami kong questions sa mind ko. Anong nangyayari? Bakit 1 month akong nawala? Sabi, parang nag-alala ako, iniisip ko na, baka hinahanap na ako ni mama pati papa, magulang ko, ng mga kapatid ko, ng pamilya ko. Baka isipin nila ano nang nangyari sa akin kasi 1 month akong nawala. And then, may nurse na pumasok. Dami kong chika, guys. Story ko nga, diba? And then, pumasok yung nurse, Filipina nurse, nakasmile siya. Sabi niya, "Ate Mitch!" Sabi niya sa akin, "Welcome back!
congratulations! And then, ang face niya, happy siya. So, napasmile lang rin ako. And then, suddenly may nag-wave sa window. Wala akong salamin. And blurry yung mukha ng tao sa window. Nakikita ko lang na may kumakaway. So, kung sino man yung kumakaway sa akin sa window, kakaway na lang rin ako kahit hindi ko makilala. So, kakawayan ako. Kakaway na lang rin ako. Suddenly may pumasok. Pagpasok, si mama pala. Hala, na-shock ako. Sabi ko, paano mo nalaman? Bakit nandito ka? Nasa UK ka, diba? Sa ibang bansa ka. So, I'm so shocked. And later, from then on, dahan-dahan na ko nang nalaman yung situation ko. May mga nurses and doctor na nag-explain sa akin. And then, dinalaw din ako ng isang physiotherapy. I learned na pag galing pala sa comatose or galing ka sa unconscious state ng matagal, yung muscle mo, yung joint mo, parang nag-lock sila. So, kailangan mo sila ulit i-practice. Like, from the scratch. So, nasa isip ko, bakit ako may physiotherapy? Then, in-explain naman sa akin ng physio na dahil matagal kang nakahiga, kailangan dahan-dahanin kita sa pag-exercise, sa pag-stretching, hanggang sa makalakad ka. Pero, Doc, wait lang. Nakakalakad naman ako, kaya ko. Hindi eh. Naglalakad ako, alam ko malakas ako. So, bumangon ako, naka-oxygen pa si ate mo, di ba? Uupo lang ako sa kama. Siyempre, nag-stretching na kami ng kamay, nag-close open, kinantahan pa ako ni Doc, kinantahan pa ako ng therapist ko ng close open para sa kamay, and then stretching dito, stretching doon, hanggang sa sabi niya, okay, sige nga, try mo nga umupo na ikaw lang. So, confident si lola mo. Pag upo kong ganyan, parang pakiramdam ko lahat ng lakas ko binigay ko. Pero ang leeg ko lang at saka ang ulo ko gumanon. Yung katawan ko nasa kama pa rin. Sabi ko, ba't ganito? Tapos nakahawak na ako sa bed frame ko. Sa tabi ng, anong tawag ba doon? Yung gate ng kama. Basta yun. Yung inaangat para hindi mahulog yung pasyente. So nakahawak na ako doon, left and right. Tinatry ko talagang ihila yung sarili ko ng patayo. Kahit uupo lang. Hindi ko kaya, te. Wala yung araw. So, hindi ko kaya. As in, nanghina ako, pawis na pawis ako, nahirapan akong huminga. Hirap niya ikwento, guys. It's very difficult na, is this really happening to me? But thankful enough, kasi this is my second life. So, means I still need to do something with my life. Maybe meron pa akong unfinished business. Hindi natin alam kung ano yun. Let's find out. So, nung nalaman ko may CKD ako, meron akong kidney disease or nagkaroon ako ng kidney failure. Parang nag-flashback lahat sa mind ko na, it's my fault. Wala ibang sisihin ko. Di sarili ko lang rin kasi hindi ko inalagaan sarili ko. Kaya, ayun, nagre-react ng ganyan katawan ko. So, sa lahat na may mga CKD dyan, let's not lose hope kasi marami namang options ngayon. It's not too late, diba? But yeah, life must go on. Ano na? Life must goes on. Life must go on. Life must go on, guys. Ganun lang tayo. Positive lang. And, nung na-discharge naman ako sa Dubai, sa Rashid Hospital, transfer nila ako sa Dubai Hospital as outpatient. As of, nagkaroon kasi ako ng nephrostomy tube or kidney tube. So, tinatry nila sanang tanggalin yung tube, but unfortunately, hindi pa siya matanggal. So, last June or July, umuwi na ako ng Pilipinas at nakahingi naman ako sa doctor ko sa hospital ng fit to travel. Pinayagan naman ako as long as naka-wheelchair assistance ako. So, pag-uwi ko sa Pilipinas, as of now, update sa health ko, I am still in the process of recovery. Thank you so much for joining me in this part of my journey. For anyone, or if you are dealing with CKD like me or any health issues, know that you're not alone. And the strongest medicine in this world is prayer. So, keep on praying.
have faith, and be strong. Thank you so much guys for watching, and see you guys until my next one.